Okay. Magandang araw, sir. Good morning, sir. This is Cadet Pascual from MP3 Charlie. I'm about to present the variation of a Furuno FE700 Eco Sonar. So dito sa first slide natin is dito natin makikita kung sa tura ng Furuno Eco Sounder FE700. So ito, which is meron siya makikita yung maraming mga nandito yung mga settings. Ito yung which is mode. Hindi ko siya para pumili ng mode, which is now, TPS, history, logbook, OS data, help, menu, may range, and may gate. Set may draft, mute, dim, braille, etc. So as we go into this presentation, we will provide you about this controls kung hindi ginagawa and the funny purpose yun. So first is yung nav mode natin dito sa baba. So kapag inikot mo siya, mapupunta siya sa nav mode. So pinunta mo siya sa nav mode and ito ang lalabas niya. So nav mode is equals to the depth of the transducer to the seabed bottom clearance is shown. So makikita dito yung depth is 17.5. So yan yung yun yung noise natin. So mula doon sa transducer hanggang sa depth of water which is the seabed, pagbalik niya, yun yung ito 17.5, ito yung nasagap na lalim. Yan yung meter na nasagap. And for the next naman is, so yan yung sa nav mode. Yan lang. From the transducer to seabed, pabalik sa transducer. So yun yung UKC lang natin, under clearance, which is 17.5. Yan yung sa nav mode. Next naman is sa DBS, which is the depth below surface. So dito naman is, makikita natin yung confirm the set ships draft to use DBS. So makikita nyo dito is dagdagan ng 20. Yung depth mat natin is meaning 23.1. So nakalagay dito is below surface. Nilipat siya sa DBS mode. Ito na. Ang makikita nandito yung draft niya nadagdag dun sa kanina. So bali dito, dun sa nav mode, ang kasama lang is mula transducer hanggang seabed. Dito naman is mula dun sa depth below surface dun sa mismong tubig until dun sa seabed. So ang nangyari dito is kumpara sa kanina, mula sa transducer, inad yung draft na ship mo. Doon naman lalabas yung ating depth below surface. So bali doon, para makuha ito isa, pag-a-add lang natin yung nav natin, which is yung value na nakuha sa transducer, tapos add lang natin sa draft para makuha itong difference. Next slide naman is dito sa DBS mode natin. Dito rin pwede natin settings yung pwede natin palitan yung draft natin, which is ito, makikita nyo dito. Ito, itong part na to, habang nandito kayo sa mode ng DBS, tingnan nyo itong draft and lalabas itong itong window na to. And para dagdagan or bawasan yung draft natin, minus or plus lang siya. So kapag pinlas mo, madadagdag siya ng 1 meter, 0.2, 0.3. So kapag minus, mababawasan siya. And to set option, plus and minus to set option, yun lang po. Next naman natin is yung history mode. So hindi siya masyadong ginagamit sa barko kasi yung purpose lang naman nito is para makita na yung check nyo dito may chart and ito yung nagpapakita dun kung ano yung readings na nababasa ng transducer natin, ng echo sounder natin. Just ayun na, galing sa taas, mababa. So ibig sabihin, yung re-rate ng transducer is mababa yung seabed, tapos biglang tumataas. So yun lang yung history niya. Next slide naman natin is yung OS data, ay yung logbook. Pag pinunta mo sa mode, which is the logbook. So dito naman makikita yung time, date, LOL. So as a second officer, ito yung mahalaga. Kasi dapat ito yung tinatanong, dapat alam ito. Kasi tulad nito, logbook. So yung logbook lang siya ng puro, which is nakalagay dito, 24 hours history mode. Ito yung 24 hours history mode. So after 24 hours, mabubura na yung mga nandyan. History lang siya kung time, anong oras, tapos yung so, next slide naman is sa OS data.
So, ang pinapakita lang naman dito is yung current time tsaka yung depth, which is yung depth is yung ating UKC, yung makikita natin sa knob, which is from transducer to seabed, tapos pagbalik. Yan lang yung makikita natin sa OS data. Yung time, yung current time, tsaka yung depth settings. Next slide naman natin is tong health. So, dito sa health na to, pag pinuntan yung mode sa health, kasi lalabas yan yung draft, mute alarm, dim, yan, auto color. Makikita natin dito yan. Braille, ibig sabihin yung braille. So, di ba, napunta sa help. Tapos, pinindot nyo dito sa draft, which is ito. Pag pinindot yan, ito ang lalabas niyan. Sets, draft. Bibigyan lang kayo ng help. Kung ano idea, bibigyan ng idea kung paano controlling, ano iset yung draft natin. So, for example, sinabi niya, select DBS with mode control, press draft, and then press plus or minus. Katulad ng sinabi ko kanina para i-set yung draft natin. Please, ganun lang yung gagawin. Next naman is kapag pinindot mo naman yung mute alarm mo, tuturuan ka kung paano mag-set to or mag-acknowledge ng alarm. Which is, press mo yung mute alarm key, tapos press minus or plus, ito yung mute alarm key. Habang nasa knob mode, ay tuturo naman yan ngayon. Next is naman, kapag pinunta mo sa mode, menu, dito papasok yung mga, ito mga settings na to, which is nandito yung mga clutter, interference reject, kung gusto mo off, kung maglalagay ka, IR1, IR2, IR3, tapos picture advance, slow, fast, trend indicator, naka-on, tapos yung interval niya, which is 1 minute, tapos to select, ito, to select, ito na dalawa, to select, taas, baba, tapos to set option, plus or minus lang din siya. So, as a second officer, mahalaga i-depth alert check. So, dito nilalaman kung gumagana ba yung alarm natin, kung function ito ng maayos yung functioning niya. So, as a second officer, ito yung pinakamalaga na dapat tinatandaan natin. So, paano nga ba itong monthly depth alarm check? So, una, is pipindutin mo itong mute alarm, yung sinabi kanina, pipindutin mo yung mute alarm, then lalabas itong depth alarm. So, para iset siya, ito lang, minus or plus. So, sa alam natin, kapag pinindot mo siya ng paisa-isa, ng like, ano lang, pag pinindot mo, taas mo na agad. Ang gagalaw lang is etong line na to. Pero hindi magbabago yung depth alarm. So, ang ano kasi dyan is, dapat ino-hold natin siya para madagdagan yung depth alarm. So, kapag hinald mo yan, madadagdagan to, itong value nito. So that concludes my lecture. Thank you very much for listening.